Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa renovation. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa atin sa Pilipinas, ang ginagamit lang natin na term ay renovation. Kahit nga pag mag-extend tawag natin renovation. Pero mali. Kasi sa National Building Code ng Pilipinas, ang renovation ay alteration. Pag sinabing alteration, hindi mo babaguhin yung size. So, hindi ka mag-extend. Hindi ka rin magbabago ng volume. Hindi mo rin babaguhin yung use. Otherwise, pag binago mo yung use, conversion na yon ng building from one use into another. So yan, kailangan niya ng occupancy permit pagka ganyan kasi babaguhin mo na yung use or yung occupancy category niya. Kaya iba yung renovation, iba yung extension, expansion, iba rin yung repair. So unang tanong sa akin, kailangan ba mag-apply ng building permit kapag ka magpapa-renovate? Ang sagot, oo, generally. Kailangan ng building permit kapag magre-renovate. Kasi pag sinabing renovation, babaguhin mo yung physical na attributes nitong building na ito. So, pwedeng magbabago ka ng material, magbabago ka ng mga spaces, mag-a-adjust ka ng spaces based doon sa kung ano yung gusto mo ngayon. Yan. So in short, babaguhin mo siya. Kaya tinawag na alteration. Yun ang technical term sa National Building Code, yung alteration. Ngayon, kung repairs, halimbawa, minor lang, mga cosmetic, wika nga, no? Na repair ng isang bahay. Let's say, i-repair mo yung roofing. Ibig sabihin, papalitan mo yung roofing ng dating bulok, tapos papalitan mo ng bagong yero, hindi na kailangan ng building permit yan. O kaya, magpipintura ka lang naman ng isang portion mo ng wall, hindi naman magkakos ng malaking abala sa neighborhood mo, kasi maliit lang yung pipinturahan mo, hindi mo na kailangan kumuha ng building permit sa ganyan. O kaya, magre-repair ka ng plumbing, o kaya electrical, magre-repair ka, magpapalit ka ng tiles, hindi mo na kailangan kumuha ng building permit sa ganyan. Kasi repair lang yan. Minor repairs lang ang saklaw nun. Pero kung renovation, ibig sabihin kasi magpapalit ka talaga ng itsura. Yan. Yung architectural character niya, baka palitan mo, baka baguhin mo na, i-alter mo. So, number one, kailangan mo ng building permit. Cost. Magkano ang cost ng renovation? Ang renovation ay mahirap bigyan ng costing na kagaya ng ginagawa natin sa isang bagong construction. No? Meron tayong, parang meron tayong, matrix. Merong per square meter. Pero sa renovation, mahirap. Kasi based sa kung ano yung scope of works na gagawin mo. So, iba-iba yan. No? Pero, kapag kayong, sabihin na natin, no? Kung nasa mga 80% ang gagawin mo, malaki-laki ang magiging cost niyan. Baka umabot ka ng mga 18,000 pataas per square meter. Kagaya nung ilang mga nire-renovate kong mga projects na nagawan ko ng costing. Next, ano yung mga pwede mong i-check in case na yung bahay mo ay gusto mong ipa-renovate. Dapat kumuha ka ng isang professional. It's either architect or interior designer. Kung
ang i-renovate mo lang naman ay yung interior, okay na kukuha ka ng interior designer. Pero kung pati exterior at yung architectural character ay babaguhin mo or i-alter mo, dapat mag-consult ka sa isang architect. Kasi baka kailanganin din ang ibang mga professionals like mga electrical engineer, sanitary engineer, at baka structural engineer kailanganin. Lalo na kung mayroon kang i-add na architectural feature na nag-require ng structural computation. Kapag mag expand ka na, hindi na renovation yon, expansion na yon. Ang i-apply mo sa building permit is expansion. Example, yung bahay mo ngayon ay bungalow or single story at mag-decide ka na i-expand ito into a 3-story or 2-story or let's say a single story with mezzanine or with loft. Kailangan mo na kumuha ng engineer kasi mababago yung load. Yan, kumuha ka ng civil engineer for that matter. So, lahat yan, ibibigay sa'yo ng isang architect. So, kung ano mang klase ng renovation ang gagawin mo, kung interior lang ang involved, pwedeng interior designer, kung exterior, o yung architectural character ay babaguhin mo, kumuha ka ng architect. So, i-check mo rin, kasi kung ang bahay mo ay gusto mong i-expand or i-extend, meron kasing vertical expansion, ibig sabihin, papatungan mo siya uli ng panibagong level. Hindi yan basta-basta ginagawa ng walang professional na magdi-design kasi mababago nga yung load. Bibigat yung bahay mo. So, merong engineering intervention yan. So, kailangan ipagawa mo sa isang engineer kung kaya ba ng bahay mo, kung kaya ba ng existing na structural frames ng bahay mo na mag-carry ng panibagong level ng bahay o panibagong weight or volume. So, hindi yan basta-basta aaralin kung ano ang as-built, kung ano yung inabutan ng engineer. Titignan niya kung kaya pa ba yung bahay mo. Pero kung hindi, kailangan mag-reinforce. So, kailangan ng structural analysis. So, all in all, kapag magpaparenovate ka, ay linawin mo sa isip mo muna, ano ba ang ipagagawa ko? Ito ba ay repair? Ito ba ay expansion? Ito ba ay extension? Ito ba ay conversion? Ito ba ay alteration? Kasi ang salitang renovation, nakasanayan nating mga Pilipino na i-apply sa lahat ng gagawin sa isang lumang structure. Basta babaguhin yung bagong structure o lumang bahay, tinatawag na nating renovation, pero hindi. Ang renovation, ulitin natin, ay alteration only. Babaguhin mo yung architectural character or yung architectural components, itsura, pero hindi mo babaguhin ang use, hindi mo dadagdagan ang volume, hindi mo dadagdagan ang sukat, at hindi mo babaguhin ang use. Binanggit ko na. Hindi babaguhin yung use. Otherwise, magiging conversion yon. Kung dadagdagan mo yung size, yung volume, magiging extension yan or expansion. Kaya, yan yung pwede mong pag-aralan. Pero mas maganda, ay kumuha ka ng professional na mag-guide sa'yo sa proseso na ito ng renovation. Okay, maraming salamat po. Sana meron akong na-share at may natutunan kayo sa episode nito. Ako po si Architect Ed. Bye!